Pumasok ako ngayon sa gwardiya, pagpasok ko, ginanong ko siya. Ano ka pa? Ba't naahaway mo yung ano namin? Naproteksyonan ko yung people, pero paano naman yung image ng company? Grabe. Protect population, Protect lives and property. properties. Ngayon sa security, ang may trabaho natin, nagkaroon na ng terminology na asset protection. Pag-aralamin na karamihan. Asset protection. Pag sinabing asset protection, pwedeng nahahawakan at hindi nahahawakan. Yung mga nahahawakan, siyempre, yung mga property, katagaya ng mga sasakyan, mga printer, computer, building, lahat yung pinaprotection natin. Isa pang pinaprotection na natin sa asset protection ay yung people, yung mga tao. Kasama kayo. Kasama yung mga ating mga boss, kasama yung mga key personnel. Halimbawa, mayroong magaling tayong kahera, mabilis mag-supply. Inaaway siya ng isang supplian niya. May taulo na timing. So, kailangan natin siyang proteksyonan. Isa pang pinaproteksyonan natin, palagi nalilimutan yung image ng company. So, ang pinaproteksyonan natin pagdating sa usapang asset protection, people, property, image, at saka yung information. Yung information, siyempre, yung mga trade secret na sinasabi. Pero depende yan kung saan ngayon nakaposting. Ay yung image. Halimbawa, balik ako ng sample ko kanina. Ito yung ito, halimbawa, ito yung ating admin staff. Itong admin staff na to, napakagaling niya mag-proseso dun sa mga pinoproseso niyang bagay. Kaso, natapat siya dun sa nag-rat na customer. Halimbawa, yung customer ay irate na talaga. Ito napikon ngayon, nagkasakitan sila. Siyempre, matatanggal tong ating magaling na admin staff. Kailangan daw mamamagitan tayo para maproteksyon natin yung ating admin staff para hindi magkaroon ng disruption. Ibig sabihin, pagkaka-istorbo sa operation. Kasi nagkaroon ng disruption, hindi yun maganda sa business. So pag natanggal to, pinatulan yung nag-irate na customer, kasi hindi naman sila train sa ganon, pinatulan niya, magkakaroon ng investigasyon, di mo na siya papapasukin, kailangan mag-train ulit ng kumpanya ng panibago. So kailangan protection natin siya, yung people. Ngayon, ito yung nag-irate na customer. Ako yung gwardiya. Halimbawa, nag-aaway sila. Pumasok ako ngayon sa gwardiya, pagpasok ko, ginanong ko siya. Ano ka pa? Ba't naahaway mo yung ano namin? Naproteksyonan ko yung people, pero paano naman yung image ng company? Grabe naman yung mga security dyan sa Starville Ray. Mga mamamatay tao yata yan. Diba yung image ng company nasira? Naproteksyonan mo yung empleyado ng kumpanya, pero nasira yung image din ng kumpanya at the same time. Ngayon, kinasuhan ako, nailigtas ko siya. Hindi siya napaaway, ako yung umaway ngayon. Pag gano'n mo, ginanong ko agad. Dito tayo, dinala ko dun sa pinugbog ko dun sa paglabas niya, bukol-bukol na siya. So, anong nangyari? Nasira yung image ng company. So, wala nang pupunta sa atin, huwag ka bumili ng property. Mga hoodlum yung gwardiya doon. Ikaw ngayon, tatanggalin ka. Sabihin mo naman, pinagtanggol ko lang yung kumpanya nila eh. Ako pa ang ginagawa. Tinanggal pa ako sa trabaho. Ginawa ko na nakipagpatayan ako dun halos. Hindi mo naintindihan kasi yung tinatawag na asset protection. So, ganun yung
pag-uusapan natin kung paano mag-control ng tao. Dalawang klase kasi yung pag-control ng tao. Inducing pain at inducing fear. May shot. Yan ako na. Fear lang to. Fear. Inducing fear. Guardia. Ibaril. Basang kotse. Dapa! Takot siya sa baril ko. Dapa. Dapa! Ay, dapa! Gusto mo ulitin lang. So, yan yung inducing fear. Yung nakita nyo kanina is inducing pain. So, naprotektahan ba yung image ng company? Naprotektahan kasi hindi naman siya nagkalasog na sa katawan.